Okay, class, good morning. Today, the lesson that I'm going to discuss is about alkenes and alkynes. Okay, again, this is Ma'am D, teaching you organic chemistry. Okay, let's start. Okay, I prefer to teach this in Tagalog and English, but basically because I wanted to Filipino students to understand this lesson more easily. So, tatagalugin ko or kaya i-Englishin ko na lang pag nagdi-discuss na ako. So, pag-aralan natin ngayon ng alkenes at alkynes. Okay. Ang alkenes at alkynes ay isang klase ng hydrocarbon na mayroong double tsaka triple bond. Okay. Sila ay tinatawag na unsaturated hydrocarbon. Okay. So, ang pinakasimpleng alkene ay tinatawag nating ethylene. This is the simplest alkene. At yung acetylene naman is the simplest alkyne. Okay, kung makikita nyo sa structure na ang ethylene ay may double bond at ang acetylene ay triple bond. Maiisipin nyo bakit siya straight na, no? Because this already follows the VSEPR theory following the 180 degrees. Kaya pag ini-illustrate nyo na ang alkyne, ay almost straight line na siya kasi may angle siyang sinusunod. Same thing with alkenes and alkanes. Okay. So, sa alkenes kasi, sumusunod siya sa bond angle na 120 degrees. Okay? Ito yon. Okay, 100. But it's variable. Okay? So, tulad dito sa ethylene, it's 121.7 at sa propene naman ay 124.7. So, substituted alkenes angles, okay, about the double bond may be greater. Pwedeng mas, yung mga substituted alkenes, no, yung mga dumaan sa mga chemical reactions, the bond can be greater than 120 degrees. So sa alkenes may mga sinasabi tayong cis-trans isomerism. Ano ba yung cis-trans isomerism? Okay, kasi 'di ba sinasabi natin na pwede siyang magkaroon ng parehong molecular formula pero magkaiba ang kanyang structure. So ibig sabihin pag nabago ang kanyang structure, bago din ang kanyang melting point at saka ang kanyang boiling point. Pag sinabi nating cis isomerism, they were actually on the same side. Ayan. Nakikita nyo itong illustration na to. Pero pag sinabi nating trans, they were opposite or across each other. Okay. So basically, when they change their isomerism, may changes din na mangyayari sa kanilang melting point at saka boiling point. Okay. Paano ba natin papangalanan ang alkenes under the IUPAC system names or IUPAC? So, kailangan daw yung parent name ay yun ang pinakamahaba. Yung parent name or yung parent chain na may pinakamahabang double bond. So, yung papangalanan mo ngayon, yung parent chain na yon mula sa umpisa hanggang sa pinakamataas na numbers. Kailangan lagyan mo siya ng number. Halimbawa, kung may 5 carbon, okay, kailangan alam mo kaagad kung saan yung number 1 hanggang number 5 carbon. Tingnan mo ngayon kung saan mo makikita yung carbon-carbon double bond. Okay? And then, lagyan mo ng pangalan kung saan mong carbon siya nakita. For example, nakita mo siya sa number 1 carbon, between number 1 and number 2, so lagyan mo lang ng 1 pentene. Okay, kasi doon mo siya nakita sa unang carbon. Ngayon, kung magbabago siya, for example, located siya ng 2, between 2 and 3, then gagamitin mo yung number 2. Mas lower number ang gagamitin mo pag naglagay ka ng number dun sa parent chain. Then, change now the word ANE to ENE kung alkane siya. Okay? So, ENE shows na siya ay double bonded hydrocarbon. Okay, ang mga branch chain ng alkene ay tulad din ng pagpapangalan mo sa alkanes, no? We call them substituted groups or substituent. Okay, and also you have to write where the number of carbon where they are located. So tulad nitong halimbawa na to, meron tayo ritong hexene, 4-methyl 1-hexene,
2,3-diethyl-1-pentene. O, punta muna tayo sa 1-hexene. Okay, kung makikita nyo, kung i-apply natin dito yung rule kanina, mayroon tayong 6, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so saan mo makikita ngayon yung double bond? Makikita mo siya dun sa number 1 carbon. So, 1-hexene. How about here? Nilagyan mo siya ng 1-hexene, tapos nilagyan mo siya ng substituent dito. It was on the number 4, kaya 4-methyl-1-hexene. So don't forget that if you're going to name them, numbers and words should be separated by hyphen. Number and words should be separated by hyphen. When two numbers, they should be separated by comma. Okay. So dito naman, ganun din, no? So 1, 2, 3, 4, 5. This is now pentene, no? Pentene. Pentane, pag single bond. Pentene, pag double bond. So you see number 1, the double bond, kaya 1-pentene. At meron siyang substituent sa number 2 at saka sa number 3, which is ethyl. Then you use the prefix, no? Okay, kaya you can write this as 2,3-diethyl-1-pentene. Paano naman yung alkynes? Pareho lang siya ng rule sa alkenes, pero babaguhin nyo yung ending niya sa Y and E to show the presence of the triple bond. Okay. Now, 3-methyl-1-butene. So, makikita nyo na ito ay number 1, number 2, at number 3, number 4. Okay. So, 3-methyl-1-butene. Okay. So, bakit 1-butene? Kasi nakita mo yung triple bond dun sa number 1 carbon. Okay. 3-methyl, meron siyang substituent sa number 3. Okay. And this thing is 6,6-dimethyl-3-heptene naman. Okay. Then, you see now why it's called 3-heptene kasi nakita mo yung triple bond dun sa number 3 carbon. Okay. Alam niyo na kung bakit heptene because you have numbered the number of carbon from 1 to 7. Sa number 6, may dalawa kang substituent which is both methyl. So, dalawa yan. Kaya 6,6-dimethyl-3-heptene. Okay. So, the common names are still used for some alkenes and alkynes, particularly those of molecular weight. Now, the IUPAC name of ethene is ethylene. Okay. And then for propene, the common name is propylene. While for 2-methylpropene ay isobutylene. Okay, now for IUPAC name naman ng ethine, the common name is acetylene and propyne is methyl-acetylene, while 2-butene is typically known as dimethyl acetylene. Okay, for cycloalkenes, to name cycloalkene, you have to name the carbon atoms of the ring double bonded. So, pag cycloalkenes naman, okay, kailangan makita mo rin kung saan mo lalagyan ng number 1 carbon. Automatic, pag cycloalkene, yun na yung number 1 carbon kung saan mo makikita yung double bond. Kung isa lang siya. Okay? Kung isa lang siya. So doon mo yan ilalagay ng number 1 carbon. So ito, dito yung number 1 carbon mo, number 2, number 3. So yung number 3 mo ay yun yung may substituent na methyl. So ang ilalagay mo na lang ay 3-methyl-cyclopentene. Okay. So, same thing here, di ba? Ito yung number 1 carbon mo, where you see your double bond,
And since kasama dun yung substituent, i-incorporate mo na siya dun sa pangalan, pinakapangalan. So, 1-methylcyclohexene. Why? Kasi nagkataon lang na may substituent na kaagad doon sa number 1 carbon. Okay, then you have to count. Then you have now an ethyl in the number 4. Okay, for dienes, trienes, and polyenes, alkenes can contain more. Paano naman kung mas dalawa ang kanyang double bond? Okay, so gagamit ka ng poly. Okay, meaning many. Okay, gagamit ka ngayon ng prefix pa rin, okay, the die, okay, word na i-insert mo dun sa pagitan ng pangalan ng pentane at saka ene. Okay. Kasi 'di ba, kung ito ay single bonded lang, pentene, no? Pero since dalawa yung, kung ito ay isa lang ang double bond, pentene. Pero since dalawa, gagawin mo siyang pentadiene. Okay, ibabalik mo yung A, lalagyan mo ng di, and then isusunod mo yung salitang ene. Okay. So, paano mo siya papangalanan o lalagyan ng iba pang substituent? Pareho lang din. Okay, but you have to identify the location of the double bond. Same thing with cyclopentenes, no? You have to also write, kung ito yung number 1 mo, 2, 3, you have a double bond in a number 1 carbon and in number 3 carbon. Okay. So the physical properties, alkenes and alkynes are non-polar compounds. Hindi sila polar, no? Mahina ang kanilang London dispersion forces. Their physical properties are similar to those of alkanes, no? Pareho lang sa alkanes. They are not soluble in water, pero pwede silang soluble sa mga katulad nilang non-polar compounds din. They are liquid or solid at room temperature, pero ang kanilang density ay mas mababa sa tubig. Kaya typically, they will be floating on water. Okay, so these are terpene. Ano naman yung terpene? Ang compound na may carbon skeleton na pwede mong i-divide into 5 carbon units na may identical carbon skeleton sa isoprene. Okay. So, sila ay mostly nakikita sa living organisms. They participated on the enzyme catalyzed reactions. Okay, so these are the example of terpene. So mostly there were on living organisms. We have baby oil, rose and other flowers, lemon and orange, menthol, vitamin A, and lily of the valley. Okay, ano ba yung mga iba-ibang klase ng reaction ng alkenes? Usually, pag nakita nyo yung ganito, hydrochlorination because you are adding hydrochloric acid. And of course, when you say hydration is addition of water, bromination is the addition of bromine, and hydrogenation or a reduction reaction is the addition of hydrogen. Okay. So these are the different types of reactions of alkene, no? Okay, kung titingnan mo, ito yung double bond niya, nilagyan mo siya ng hydrogen. So i-replace niya lang yung mga double bond and then makaka-form siya ng 3 single bonds. Okay. Hindi ibig sabihin na exothermic ang ina-undergo na reaction ng alkene ay mabilis ang kanilang reaction. Depende yun sa kanilang activation energy at nangangailangan sila ng catalyst. Okay. So these are the addition of HX, meaning hydrochloric acid, hydrobromine, and hydroiodide. Okay. To an alkene gives a halo alkane. So ethylene, when you add hydrochloric acid, okay, magiging single bonded na naman sila, then chloroethane. Ang tawag dito ay regioselective. This follows the Markovnikov's rule. Ano ibig sabihin ng Markovnikov's rule? Ang pagdadagdag ng hydrogen sa less substituted carbon at pagdadagdag ng nung kasama ng hydrogen, for example, chlorine that pertains to the X, to the more substituted carbon. So if you see here, okay, yung HCl, dumagdag siya dun sa more substituted carbon. Okay, this is on the left. Tapos yung hydrogen naman, dumagdag siya dun sa less substituted carbon. Okay. So the addition of HX, okay, a chemist account this as a two-step reaction mechanism. Gumagamit
ang chemist dito ng curved arrow. The tail of an arrow ay sasabihin niya sa'yo, okay, sorry, pag sinabing curved arrow, sasabihin sa'yo yung repositioning ng electron pair habang sa chemical reaction. Pag sinabi natin tail of an arrow, kung saan nanggaling yung electron pair. Pwede siya sa galing sa isang atom o sa isang double bond. Tapos yung head ng arrow, dapat papunta siya dun sa new position. Curved arrow shows us with bond breaks and which new one was being formed. So ito yon, no? Okay, nakita nyo yung arrow. Okay. And then, reaction of the carbon-carbon double bond with hydrogen gives a secondary carbocation intermediate. Ano ba yung carbocation intermediate? Siya yung carbon doon sa compound na may positive charge. Okay. So, ito yon. Okay. Now, the reaction of the carbon cation intermediate with chloride ion completes the addition. So, pag nagdagdag ngayon doon si chloride ion, magkakaroon ng secondary carbon cation intermediate. And this compound will be becoming 2-chlorobutane. So, nakita nyo, di ba? Andun siya. Okay. So, addition of water. Ang pagdagdag naman ng tubig is called hydration. Okay. Hydration is acid catalyzed most commonly by sulfuric acid. So bukod dun sa tubig, magdadagdag ka pa ng ibang klase ng acid na tulad ng sulfuric acid. Sumusunod din ang hydration reaction sa Markovnikov's rule, kung saan magdadagdag ka ng hydrogen dun sa less substituted carbon at hydroxide naman dun sa more substituted carbon. So ito yung red. Okay, makikita nyo kung saan dito yung more substituted carbon at saka less substituted carbon. So this is the process. Okay. Now, addition of chloride and bromide, okay, takes place readily sa room temperature. Okay, reaction is generally carried out using pure reagents or mixing them in a non-reactive organic solvent. Okay, so addition of bromide is useful qualitative test for the presence of carbon-carbon double bond, and bromide has a deep red color. Okay, so that is all, class. Thank you.